So let's start. Discuss. Ando na ba si Dansalan? Dansalan! So start na po tayo ng recording po. So abangan na lang po natin sila. What are the exemptions to this law? A peace officer who is authorized by written order of the court to use the record or any copy thereof as evidence in any civil, criminal investigation or trial of the crime of photo or video voyeurism, provided the following conditions are met. The written order shall only be granted upon written application and the examinations under oath or affirmation of the applicant and the witnesses he/she may produce, and upon showing that there are reasonable grounds to believe that photo or video voyeurism has been committed or is about to be committed, and the evidence to be obtained is essential to the conviction or any person for or the solution or prevention of such crime. Continue. Sir, nakawala yata yung signal ni Maricar. Kaya po pawala-wala. Sige, nawala nga siya eh. So Janelle, ituloy mo muna. Janelle, can you continue while we are waiting for Miss Dansalan? Nakamute ka, Janelle. Doon na po sa important things to remember. Yes. Pabalik po yung slide. Ayan. Ito na yung mga important things to remember dun sa mga na-topic, dun sa mga nasabi sa umpisa, mga na-discuss nila ng mga reporter. So, what is the definition of photo or video voyeurism means? The act of taking photo or video of a person performing a sexual act or any similar activity without the letter's consent under circumstances where such person have a reasonable expectation of privacy. So, ayun nga, sabi ni Miss Dansalan tsaka ni Mr. Cruda, pag ibinigay, kuwara na take mo ng picture yung jowa mo, nag-send siya sa'yo ng naked picture niya, wala kang karapatan na i-send yun sa iba or i-broadcast mo or ipalaganap mo sa iba. Kasi nga, magiging liable ka na dun sa penalties na sinabi ko kanina. Yun, kasi nga, privacy niya yun. So, kung may consent niya na i-send mo sa iba, pwede. If wala, magiging liable ka. Next, B. Capturing an image of the private area of person without the letter consent under circumstances where such person have a reasonable expectation of privacy. So, ganun din, parang yung sa umpisa, nag-capture ka ng image ng private area, kahit na, sabi nga ni Mr. Cruda kanina, na female breast, kahit anong part ng breast ng female, hanggat na kikita doon yung part ng female breast, it is a form of anti-photo and video voyeurism. So, next. C. The act of selling, copying, reproducing, broadcasting, sharing, showing, or
or exhibiting the photo or video or such as sexual act or similarity activity through DVD, the internet, cell phone, similar means or devices without the written consent of the person involving, even though consent to record to or take the photo or video of the same was initially given. So, for example, wala na makakalabas, atin na lang to. There's one student of Manuel B. Gallego, transfer siya galing siya sa ibang school, tapos nag-transfer siya sa Gallego. Nalaman ng mga estudyante na meron siyang, let's just say, a video scandal with his girlfriend. So, yung mga student ng Gallego, syempre, student tayo gusto nating makain. So, kinuha nila yon sa kinuha nila sa ibang source, tapos sinend nila, shinare nila. Ang masakit pa doon, yung naglabas, ibinenta niya sa may porn site. So, yun na yung sinasabi dito. A person is guilty of photo or video voyeurism when there is, masasabi lang daw natin guilty yung tao pag nagawa niya to, taking a photo or video of a person performing, paggawi nga yung araw, a sexual act or any similar activity or capturing an image of private area of a persons such as the naked or undergarments, clad genital, public area, buttocks, or female breasts without the consent of the person involving and under circumstances in which the persons has have a reasonable expectation of privacy. So, nag-capture ka na, paulit-ulit lang ng sinasabi ko, hanggat nagkaroon ng consent yung kware ako, dun sa may kasama ko, nagpa-picture ako, naked ako, tapos sabi ko sa amin dalawa lang yun, okay lang, na kaming dalawa lang, nakakaalam nung kaming dalawa lang. Binilagay niya sa iba. Pwedeng siyang magkaroon siya ng liability. Pwede siyang makasuhan. So, para lang siyang yung ABC, tas ito ulit, pwede siyang magkaroon ng magkakamukha lang siya. So, copying or reproducing such a photo or video. Pag kinapi mo siya, galing siya sa sa internet, like Facebook, kinapi mo siya doon, tapos nireproduce mo siya sa others, pwede ka pa rin makasuhan. Next. Selling or distributing such photo or video. So, tsaka publishing or broadcasting, showing or exhibiting the photos. Yung mga yan, pag ginawa mo yan, pwede kang maging liable, pwede kang makasuhan. Pwede kang kasuhan ng tao na ginawan mo na yan. Tulad na lang nung, if, syempre, updated naman tayo sa social media, yung taga-Olfu, na kung saan, na grade 11, ewan ko kung grade 11 yun, nagkaroon siya ng scandal, kumalat siya sa internet, lalo na sa Facebook. Ayun, pwede kang makasuhan kung sino man yung talagang doon, kung sino yung mga nag-share, kasi nga, sabi dito, binenta mo. Pwedeng binenta yon ng nakakuha sa ibang site. Publish or broadcast, inilagay mo sa social media. Nilagay mo sa different kinds of browser. Showing or exhibiting, yun nga, pinakita mo, ginanon mo na, so magiging liable ka. Pwede kang makasuhan ng 7 years imprisonment at saka magpa-fine ka ng cost as much as a 500,000 or a 500,000 kung na-found ka na guilty sa crime ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Next slide. Ito yung mga references na kung saan kinuhanan ng nagsulat or ng author. Mga author na kinuhanan nung police na nag-create ng presentation. All presentation that we discussed is credit to, pakibalik po sa umpisa.
Sa umpisang-umpisa, front page, kumbaga ba. So wala pala siya ditong Sa credited sunod data. siya doon sa may gumawa ng video kasi hiniram lang namin siya sa may slide share. Kung sino man po yon, credit po sa inyo. Tapos ito po yung report namin about sa anti-photo and video voyeurism 9975 Act of 2009. Thank you. So before tayo mag-move with the next reporter, baka may questions or clarification lang. I think malinaw naman yung pagkasabi ng mga reporters natin regarding dito, di ba? Pero napaka-common kasi sa ating mga Pilipino talaga na kapag may scandal, di ba, nagsha-share, nagda-download, Opo. tapos bukod pa doon, ay naalam pa natin kung sino ba yung tao na yon. We check the profiles, share pa natin sa tropa, di ba? So we should be aware, di ba? Awareness of the law. Kasi hindi kasi pwedeng ignorance of the law. Di ba? Dapat alam din natin yung sa batas. So ayun nga, sinasabi nila Janelle, yun, totoo meron sa Olpo, di ba? Meron sa Olpo, meron sa Gallego. Di ba? Pangit naman na ang nadadrag kasi not lang the person itself but also the school. Kung school siya, ayan, may ka-chat pa si Justin. Di ba? Ayan. So pati yung school ang nadadrag, di ba? Tapos syempre yung family name, napaka-importante kasi sa Pilipino ng dignity. Kasi kaya naman nagawa talaga yung batas na to, yung dignity talaga eh. Because of the family name, di ba? So talagang buong pamilya apektado. 'Di ba? Yun kasi yun, naka-record na kasi yun. Kahit lumipas man yung taon, 'di ba? Mamaya yung anak mo, yung anak ng tao pa na makita pa after a few years, 'di ba? So medyo hindi nawawala talaga yung ganung kalaking issue. So dapat lang naman, although medyo mababa yung parusa, 'di ba? Parang may 3 years lang eh. Tapos may 7 years, Opo. tapos 500,000, 'di ba? Manong lifetime imprisonment na. Oo nga, kaya hindi ganoon siya kabigat eh. Knowing tapos kung foreigner pa yung usually gumagawa niyan kasi karamihan talaga is mga foreigner. Eh minsan yun nga kung 3 years lang tapos deportation after 3 years kasi after na matapos yung sentence. Hindi pa rin siya ganoon kabigat. 'Di ba? Knowing na baka mamaya may pardon pang ibigay or ayun, 'di ba? Pag malakas sa likod. Kaya kuskit gaya nga si Hayden ko tsaka si Dr. Abello, 'di ba? Nagkatuluyan pa sila after all na nangyari dun sa kanilang scandal before, 'di ba? Opo. Love conquers all din daw, magkakapatawaran din. Kaya yung mga magjojowa-jowa, pa nag-away-away yan, huwag kayong maglalabas talaga ng mga scandal kasi pag nagkabati kayo, hindi nang babawi yung mga sinend nyo sa online. 'Di ba? That's the reality of life pag kumalat na. 'Di ba? Yun lang naman din yun. So, balikan na natin yun mamaya. Let's start with the Republic Act 9775. So, still recorded pa naman din po to. So, may balikan po natin na topic po yung ating magkadugtong bukas itong dalawa na to. So, who will report this part? Who will start? Dansalan. Andiyan pa po ba si Yes, Dansalan? andito na si Maricar. Maricar, you may start again the reporting. Yes, sir. Republic Act 9775, Anti-Child Pornography Act of 2009, an act defining the crime of child pornography, prescribing penalties therefore, and for other purposes. Next. Wala. Maricar? Maricar? Anyan pa rin siya. Go ahead, Maricar. Mukhang mahina yung signal, siguro. Sir, Continue. Yun. so ano ba yun, child? Child refers to a person below 18 years of age or over. So yung child daw po, 18 years old pababa. Pwede rin daw pong 18 years old yung 18 years old pataas. Pero ito yung mga hindi nila kayang protektahan yung sarili nila sa pang-aabuso at pangsasamantala dahil sa kanilang physical or mental disability or condition. Katulad na lang po ng may mga autism, special child, ganun po. Continue.
Maricar, no? Child also refer to one, a person. Mahina po kasi sir yung connection po. Go ahead, continue. Narinig naman namin eh. Yes, sir. Child also refer to one, a person regardless of age who is presented, depicted, or portrayed. Yung child daw po, pwede po na kahit hindi daw po 18 years below, kung nilalarawan daw po nito ay ang pagiging child, matatawag pa rin daw po itong child according po dito sa kapag dating po sa child pornography. Number 2, computer-generated, digitally or manually crafted images or graphics of a person who is represented or who is made to appear to be a child as defined herein. Ano man daw pong gawa man daw po sa kahit ano daw pong imahe ng isang tao na kinakatawan o pinapakita na bata ang tinutukoy dito, matatawag pa rin daw po itong child kahit na po gawa ito, computer generated po ito, digitally or mano-mano po itong ginawa. Next, child pornography refers to any representation, whether visual, audio, or written combination thereof, by electronic, mechanical, digital, optical, magnetic, or any other means, of child engaged or involved in real, simulated, explicit sexual activities. Child pornography daw po tumutukoy sa anumang pagrerepresenta na nagpapakita ng pagkasangkot ng bata sa isang sexual na aktibidad. According to UNICEF, the Philippines is considered the #1 source of child pornography in the world. Dahil po siguro sa kahirapan, kaya po marami po ang nakakagawa ng ganitong illegal na operasyon dito sa Pilipinas, katulad nga po ng child pornography. Unlawful or prohibited acts and penalties. Mga labag sa batas, ipinagbabawal na gawain at mga parusa para rito. A. To hire, employ, use, persuade, induce, or coerce a child to perform in creation or production of any form of child pornography. So, pinagbabawal po na Ayan. Go ahead, Maricar. Ayan. Can someone continue habang nawawala si Maricar para pag nababalik siya? so asan na? Ayan. A. Pinagbabawal po dito na yung mga Pinagbabawal po dito na hikayatin or humimok ng mga bata na gumawa ng kahit anong form ng child pornography. Halimbawa na lang po dito yung mga bugaw, yung mga hinihikayat po nila yung mga bata na gumawa ng ganung klaseng gawain para po magkapera, lalo na po yung mga wala ng magulang. B. To produce, direct, manufacture, or create any form of child pornography. Pinagbabawal po ang gumawa ng kahit anong form ng child pornography. Kung nanonood po kayo ng Wish Ko Lang, investigador, mga ganun po. Yung mismong nanay po nila yung nagbibideo sa kanila, yung mga nagpipicture sa kanila para ipadala sa ibang bansa yung mga nudes ng kanilang mga anak. Pinagbabawal po yung ganito dito po sa Republic Act 995. C. To publish, offer,
transmit, sell, distribute, broadcast, advertise, promote, export, or import any form of child pornography. Pinagbabawal po dito yung pagpapasa ng mga picture ng mga bata na malisyoso. Pinagbabawal din pong ibenta, i-broadcast, i-post sa internet. Any person found guilty of committing the above act shall suffer the penalty of reclusion temporal in its maximum period. Pag sinabi pong reclusion temporal, ito po yung pagkakakulong ng 12 years and 1 day to 20 years. Ang nakalagay po dito, its maximum period, kaya po makukulong po kung sino man po ang mapatunayan na guilty ng 20 years at magmumulta na hindi bababa sa 1,000,000 hanggang sa 2,000,000. Letter D. To possess any form of child pornography with the intent to sell, distribute, publish, or broadcast, provided that possession of 3 or more articles of child pornography of the same form shall be prima facie evidence of the intent to sell, distribute, publish, or broadcast. So pag sinabi pong prima facie evidence, ito po yung evidence that can stand alone. Ito po yung hindi mo may pagkakaila. Kung halimbawa daw po ay meron kang 3 or higit pa ng article ng child pornography or mga video, ganun po, maaaring maging facie evidence na ikaw talaga ay may intent na ibenta, na ipasa to sa iba. Letter E. To knowingly, willingly, and intentionally provide a venue for the commission of prohibited acts as, but not limited to, dens, provide rooms, cubicles, cinemas, houses, or in establishment purporting to be a legitimate business. Kung ikaw daw po ay kung alam mo daw po na may gagawin na ganon, at ikaw na kung sinadya mo po na intention mo na mag-provide ng isang lugar para doon gawin yung pinagbabawal na gawain, yun nga yung child pornography, at nagbibigay kang pahintulot na gamitin ang lugar mo, magiging liable ka po sa Anti-Child Pornography Act of 2009. Letter F. For film distributors, theaters, and telecommunication companies by themselves or in cooperation with other entities to distribute any form of child pornography. Bawal din po sila mag-distribute or kahit makipagtulungan sa iba na magpakalat ng mga video or photo ng mga batang involved dito po. Any person found guilty of committing the above acts shall suffer the penalty of reclusion temporal in its medium period and fine of not less than 750,000 pesos. So, maaari daw pong mag-fine ng hindi bababa sa 750,000 at maaaring makulong ng reclusion temporal in its medium period. Who's next? Janelle, nakamute ka kung ikaw yung kasunod. Ayan. Okay.
To continue, Maricar Dansalan report, G, for a parent legal guardian of a person having custody or control of a child to knowingly permit the child to engage, participate, or assist in any form of child pornography. So, parehas kami na yung, for example, nanay ako, may anak ako. Yung anak ko, dahil guardian niya ako, parent niya ako, nilagay ko siya, binenta ko siya doon sa mga foreign people, foreign person, na kung saan, pinapakita ko yung mga naked picture nila, mga ganon. So, as a guardian, ikaw yung magiging liable. Kasi nga, any person found guilty of committing this act shall suffer the penalty of reclusion temporal in its minimum period and the fine of not less than 500,000 but not more than 700,000 pesos. So, pagka na-found na guilty ka, yan yung mga pwedeng, yan yung possible or yan yung i-face mo na fine and imprisonment kapag ka napatunayan na ikaw ay nag-commit ng anti-child pornography. Next, to engage in the luring or grooming of a child, luring, kalimutan ko na yung luring siya. Any person found guilty in committing this act, call a friend, doon on the luring, luring. Call a friend, kung alam yung luring. Pagtukso. So ayun, para din siyang Paglaki, pagtagsa. luring daw, according to Ms. Dansalan, is natutukso ka. So, yung ano mo, tinukso mo yung isang bata, binalitan mo ng mga valuable things, pwede kang makasuhan or pwede kang maging liable ka doon. Tapos pwede mong harapin yung committing this act shall suffer the penalty of prison mayor. Yung prison mayor is a 6 years, 1 day to 12 years in its maximum period of fine. Pwede siyang maging 12 years ka, halos life imprisonment na din. Not less than 300,000 pesos but not more than 500,000 pesos. Yun yung kakaharapin mong kaso on payment, imprisonment, pag nag-commit ka ng crime about sa may child pornography. Next slide, please. To engage in pandering of any form of child pornography. Pandering, according to law www.philgazette.gov.ph of the Philippines, yung pandering is offering advertising sa mga bata. Mga ganun, kumbaga ba sa Tagalog, pansusuhol mo doon sa mga bata. Kasi nga, if nanonood kayo ng investigative documentaries, a Korean person, sinusuhulan niya yung mga bata ng it can be money, it can be material things. Siyempre, para kumita din yung Koreano. Pero, pag nahuli ka dahil inimbestigahan sila, nahuli siya, ang masakit pa doon, ang mga biktima niya, bata, 10 years old to 14. So, any person found guilty of committing this act shall suffer the penalty of prison correctional or correction mayor. Ang imprisonment ton is 2 years and 4 months and 1 day to 4 years and 2 months. So, ang baba. Tapos, in its maximum period of fine of not less than 200,000 pesos but not more than 300,000 pesos. Pag na-found na guilty ka, yan yung kakaharapin mo. Yan yung pwede mong gugulin. Yan yung kapalit ng lahat ng ginawa mo sa mga
bata, hindi lang sa bata, sa batas na ginawa sa Pilipinas na na-violate mo. Next. To conspire to commit any of the prohibited acts stated in this section, conspiracy or sabwatan. To commit any form of child pornography shall be committed when two, kasi nga magsasabatan kayo, syempre, dalawa kayo. Pwedeng masigit pa, two or more person come to an agreement concerning the commission of any of the said prohibited act and decide to commit it. So, yung person, nagkaroon siya ng kasabwat, it can be yung nanay niya, tapos siya, nagsabwatan sila, inano nila yung apo nila, pamangkin nila, na mag-show dun sa computer, sa internet world. So, pwede silang mag-fine ng shall suffer the penalty of prison correction or 2 years, 4 months, and 1 day to 4 years and 2 months na pagkakakulong, and the fine of not less than 50,000 pesos, more than, di ko po mabasa, 100,000, if I'm not mistaken, 100,000 yung fine na babayaran mo, tapos may imprisonment ka pa, nagugugulin kapag na-found na guilty ka, na ginawa mo yon. So mali pala yung nabasa ko. So, 100,000 to 250,000 lang pala. 250,000. Yung punishment, yung fine na babayaran mo. Next, the possess of any form of child pornography. Possess or taglay mo, or you have the skill to do a child pornography, tas ginawa mo siya, kasi meron kang authority or meron kang kakayahan, ayun, na gawin yon, tas na-commit mo yung crime na yon, nagawa mo na siya, pwede kang kasuhan at pwede mong harapin pag na-found ng guilty ka is arresto mayor in minimum period and a fine not less than 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos. Yan yung kakaharapin mo. Pag na talagang na-found ka na sa court na ikaw nagawa mo to, liable ka talaga kasi may mga evidences na kung saan ikaw yung tinutukoy, ikaw yung pinpoint ng case. Next slide. Duties of internet server provided. So, dun nga nung nag-introduction tayo about dun sa may topic natin sa may internet. So, nabanggit na ni Sir yung internet service provider. All internet service providers shall notify the Philippine National Police or the PNP or the National Bureau of Investigation, NBI, within 7 days from obtaining facts and circumstances that any form of child pornography is being committed. So, yung mga internet providers, so dun sa mga sinabi ni Sir, tsaka I research about the internet provider, pwede siyang yung mga browser, sites na kung saan, tulad ng Pornhub, alam naman natin yan, UGs, mga ganyan, mga different sites ng pornography na kung saan, yung mga browser na yon na may hawak doon, kailangan nilang sabihin dun sa mga authorities na nagkakaroon ng child pornography between person to other person. Ganon. So, any form from obtaining facts that any form of child pornography is being committed using the server or facility nothing in Republic Act 9775 may be construed to require an ISP or internet service provider to engage in the monitoring of any user, subscriber, customer, or content
or the content of any communication of any such person provider, that no ISP shall be held civilly liable for damage of, on account of any notice given in good faith in compliance with the section. That is no shall be held. So ayun lang, yung ISP sila yung parang nagiging way para malaman ng mga authority like PNP and NBI na the investigation, para mag-create sila ng investigation dun sa may isang web browser na kung saan, for example, yung isang site, nagkakaroon pala siya ng child pornography, yung mga ISP or the internet service provider na yon, sila yung magsasabi doon sa mga authorities like PNP and NBI para magkaroon ng investigation para mahuli kung sino man yung ulo nung site na yon para ma-stop. So yun, next. Ano na po yung next? Yari na po yung akin. Sige, pakisabi na lang to para before tayo makat. So, Sige pa. ayan, sino ba yung part na to? Eto, sige pa. Sino po ba? Sige, ako na ulit. Any ISP found guilty of willfully and knowingly failing to comply with the notice and installation requirements under Republic Act 9775 shall suffer the penalty of a fine of not less than 500,000 pesos but not more than 1 million pesos for the first offense. In case of subsequent offense, the penalty shall be a fine of not less than 1 million pesos but not more than 2 million pesos and revocation of its license to operate. So, if sinasabi lang dito na if yung isang site, if for example, yung isang site, meron siyang nakasangkot siya dun sa yung site na yon, may pare yung Facebook, 'di ba, license siya, isa sa sikat na internet provider. So yung Facebook na yon, nasangkot siya sa may child pornography, pwede siyang mawalan ng license to operate. Pwedeng i-delete yung Facebook, pwedeng makasuhan si Skackenberg. Wait lang dyan nila, makakat na to. Continue lang natin after. Same link lang din.